once a nurse, always a nurse. Ang pagiging nurse sa Canada po ay talagang mahirap. Registered nurse ako sa Pilipinas. Nag-work ako sa isang DOH tertiary hospital sa Quezon City, yung Quirino Memorial Medical Center. I transfer my government service sa Philippine National Police. Bakit mo naisip mag-police din? Na nurse ka na? Gusto ko talaga ang military nursing. Hindi ako na call to active duty. 3 kapatid ng tatay ko, mga sundalo lahat. Inabot ako ng 15 years bago ko nakamit yung RN ko dito sa Canada. Ako yung founding chairman ng IFCNA. Tumutulong kami sa mga international educated nurses. Maganda na yung career ko sa Pilipinas. Doon, sinasaluduhan ka. Ang pagiging nurse naman, hindi lang yung trabaho, nasa puso yan. It's a great day to chat. Welcome to the Cherry Mercado podcast. It's a great time to get to know one of our kababayans here living in Canada for the last 15 years. Kasama natin ngayon si Austin Gaki. Hi, Austin. Hi, Cherry. Good morning. Welcome to the FTV studios. Yeah, so you are a registered nurse, tama? Yes. And you've been living in Canada for the last 15 years. 15 years, yeah. Tama po. Tell us a little bit about what keeps you busy nowadays. Kamusta ang buhay ng nurse sa Canada? Malaking tanong yan, ano, Austin, ano? Napakalaking tanong po yan kasi ang pagiging nurse sa Canada po ay talagang mahirap in the sense that dumaan tayo na sa butas ng karayom bago po natin nakamit ang ating pagiging registered nurse. Kasi po I'm an RPN here or registered practical nurse for 12 years or 13 years bago ko nakuha yung RN, which is this year lang po. Sabi mo, kakakuha mo nga lang, ano? Like a few months ago. Yeah. After 13 years of practicing as a RPN, which is a practical nurse. Registered practical nurse. Para doon sa mga kababayan natin na hindi nakakaalam ng ranking ng mga nurses, can you just give us an overview of that? Sa mga Pilipino, ano bang difference ng registered practical nurse sa registered nurse, tsaka may IEN pa? Paano bang difference niyan? So dito po sa Canada, meron po tayong 3 classification ng nurses. So meron tayong yung RPN. Ang equivalent nun ay like 2 years education dito. So kagaya ko, nung dumating ako dito sa Canada, yung education ko ay hindi sapat na sa pagiging RN. Instead na maging RN, naging RPN muna ako. So kasi yun ay compatible dun sa comparable yung education ko sa RPN. Pero dito, pag nag-aral ka dito ay 2 years education, nursing education. While yung RN, it's a 4 years education. Like in the Philippines also. Ang pagkakaiba nun is yung RN, so sila po yung pag may mga pasyenteng critical or it needs like yung critical judgment, ganyan. While yung sa RPN po, yung mga mga sakit na yung usually basic na ginagamot natin, nagbibigay tayo ng mga nursing care. So sila po. Blood extraction, mga ganyan. Pero pwedeng RPN or RN yan. Usually po, meron po tayong IB nurse po, which is the yun. RN. So may mga ganun po. Okay. So yun. At saka meron pa tayong NP, yung nurse practitioner. Okay. So yung nurse practitioner naman, so ito yung po ng advanced na po ito na yung RN po na which is pwede silang mag-prescribe ng medications. Yun yung pinag-utos recently ng gobyerno na pwede nang mag-prescribe ang mga registered nurse. Tama ba? Yes po, but ito pong NP is para po silang doktor because they could assess, they could diagnose, and they could prescribe medications like pati po yung narcotics. So, itong ganito ba, Austin? Pareho ba yung setup nito sa Philippines? Or iba yung classification dito sa Canada? Ay, wala po tayong ganun sa Pilipinas, yung sa NP. At isa pa po dito, yung meron yung RN po dito, pwede pong nurse, RN prescriber na tinatawag. So, yun po, pwede po silang pag may exam po yun, so pag naipasa po nila yon, so pwede po silang mag-prescribe ng, for example, yung immunization, ganyan. Yung mga over-the-counter medications. So pwede po yung gawin ng mga RN pag may license po sila as an RN prescriber. So ang daming options dito at ang daming level ng nurses, no? But an IEN means an internationally educated nurse. So usually pumapasok dito yung mga kababayan natin as IENs, tama ba? So yung internationally educated nurse ay
if you graduated or you finish your BSN or Bachelor of Science in Nursing sa Pilipinas. So kaya tinatawag po sila na internationally educated nurse. So okay, kasi marami nga sa mga kababayan natin ang nahihirapan sa process dito sa Canada, 'di ba? The irony is Canada needs a lot of nurses and the Philippines is very attracted to Canada to come here as nurses. Saan nagkakaroon ng gap? Dito makikita natin yung lack of credential recognition. So karamihan ng mga Filipino nurses natin, yung mga tinatawag na IENs, Internationally Educated Nurses. So pagdating po nila dito, hindi naman po kaagad sila nurse kasi merong process na sinusunod. So pag nagpa-assist na po sila ng papel para for example sa College of Nurses of Ontario, so pag nakita po nila yung credentials nila, hindi po na-align sa curriculum ng Canada. So kaya po yung iba, imbis na maging RN, nagiging RPN muna kasi you have to study, you have to upgrade here. May mga ibang paraan pa po para maging RN ka dito, like pwede mong i-challenge, but it's hard po kasi yun nga, yung credential recognition, so hindi nila tinatanggap. So walang takas dun sa kailangan mong mag-aral? Sa ngayon po, meron pong sinasabi to meet the standard yung nursing education ng College of Nurses of Ontario. So pwede pong i-challenge yun. May tinatawag sila ng NCAP, yung International Educated Nurses Competitive Assessment Program, wherein chinecheck po nila. Ito po ay exam to, yung scenario kung saan i-check yung knowledge mo, yung skills mo, at saka judgment. So for example, may scenarios like how to check yung, for example, sa respiratory system, ganyan. So paano mo gagawin? So magbibigay sila ng scenario, anong unahin mo, what will you prioritize, like that. So titignan po yan. So pag naipas mo po yon, so pwede ka nilang bigyan ng pagkakataong makapag-take ng NCLEX exam o yung registration ng pagiging nurse dito. Do you think that's an option for a lot of our nurses? Pwede na lang kunin yung exam na yan, yung pag-challenge. Sa your lack of credentials, you can take this exam. Is that a good path for a lot of our nurses, you think, who come here na hindi na meet yung requirements ng Canadian nurses? Actually, maganda na po yan, but meron pa pong isang maganda, kagaya ng ginawa ko. So since sabi po ng College of Nurses of Ontario noong 2021, pagpasado ka ng NCLEX, whether sa US or sa Australia, mamimit mo na yung nursing education. So it means hindi ka na mag-aaral. Kaya yun ang ginawa ko. So nag-take ako ng NCLEX sa US, so ako ay USRN. So yung license ko doon, nung nakita nilang nakapasa ako ng NCLEX, transfer ko dito sa College of Nurses of Ontario. Nung nakita nilang na-verified nila na talagang ako ay USRN, so hindi na ako nag-aral. But ang problema po doon, hanggang March 31 na lang 2025. Ito. Anong alin? So dapat hindi na magagamit yung pagkapasa mo ng NCLEX para ma-meet mo yung requirements ng nursing education. So it means after April 1, you need to upgrade. So mag-study ka or yung... So for the nurses maybe who are listening to us now, they can still take advantage of this until April 2025? Yes, hanggang March 31. March pala, sorry. So Hanggang March 31, 2025. So sa mga nurses dyan na nagbabalak na mag-take ng NCLEX sa US, yung mga USRN dyan, dapat matapos nyo itong requirements na ito, may submit nyo kaagad sa College of Nurses of Ontario before ng March 31. Kasi kung hindi na magiging basihan yan para ma-meet nyo yung nursing education requirements ng College of Nurses. So, pero magagamit nyo pa rin yan, yung NCLEX nyo sa registration, which is isang requirements ng College of Nurses. So, magagamit yung NCLEX nyo from US. But hindi na sa nursing education. So you have to upgrade. Kasi nag-iiba-iba ang rules? Yes, yan po ang... So parang Immigration Canada din yan? Ang Royal College, is that what we call it? Royal College of Nurses. College of Nurses of Ontario. College of Nurses of Ontario. Kumbaga, nag-iiba-iba din ang kanilang rules and regulations? Nag-iiba po. So, kagaya nung COVID, during COVID, dahil maraming nag-resign, maraming nag-retire, maraming nagpalit ng work, yung mga nurses, pumunta na lang po sa, yung iba nga po, nag-Costco, ganyan. Dahil takot na po sila, maraming namatay na mga nurses during COVID. So, ang ginawa ng CNO, sabi nila, pagpasado ka ng NCLEX sa US ng 2015,
pataas. So you could use that to meet requirements for the nursing education. Yeah. So dun yun, yun yung valid pa rin hanggang ngayon until March. Until March. Oh, so it started during COVID. Yeah, when the 2021. CNO decided that. So parang it was a temporary measure that they put there na I'm sure you've been sharing that with a lot of the Filipino nurses. That information, di ba? Yes, kasi meron tayong nagbe-mentor sa ating mga members sa Integrated Filipino-Canadian Nurses Association. So sila po yung nagbibigay ng mga information na ito sa ating mga members para maging updates sila sa mga current situations sa College of Nurses of Ontario. Yeah. Okay. Wow. For example, kasi nga, yung NCLEX, that's an US and Canadian exam? Exam, yeah. At hindi mo pwedeng kunin yan dito sa Canada? Pwedeng kunin. Kasi ako ay licensed sa US, New York State. So dito pero mo dito pwede ako nag-exam online. Pwedeng dito online. So online. You don't have to physically go to the US to get the exam. That's a good thing. So marami silang testing center dito na pwede kang mag-test dito sa Canada, hindi ka na pupunta sa US. Okay. So that's one challenge. And what are the other challenges that our nurses have been encountering? Bakit hindi sila makapractice dito? Halimbawa, ikaw, RN ka na dun di ba? Sa Philippines, before you went here, you were already an RN and in the police force. Can you tell us about that? Yeah, na-commission ako sa Philippine National Police sa technical service ng Philippine National Police Health Service. So that was 2004. So naging police lieutenant ako or police inspector noon. So ang work ko doon as a nurse. So hindi po ako yung nakikipagbarilan, but na-assign po ako sa infirmary sa Camp Olivas sa Pampanga. Yeah. At meron din kaming hospital sa Camp Cramisay, yung Philippine National Police General Hospital. Wow. So yun po yung ginagawa namin pag may, for example, during encounters may nabaril na police, we provide first aid, nag-evacuate kami, meron kaming team, then during recruitment ng mga police, so kine-check namin yung physical assessment, kanya nag-check kami ng mga vital signs, ina-assess namin yung doctors, we make sure na physically fit sila bago maging police. Anong nauna, yung pagka-nurse mo o yung pagka-police? Kung baga nung pumasok ka ba sa police force, you graduated nursing already? Ganun ba yes, yun? so graduate na ako ng 1998 ng nursing. At the same time, same year, naging registered nurse ako sa Pilipinas. So prior to that, nag-work ako sa isang DOH tertiary hospital sa Quezon City, yung Quirino Memorial Medical Center. So nag-work ako dyan sa Katipunan. So for 4 years, so naging nurse po ako dyan. Then I transferred my government service sa Philippine National Police. Wow. And you had to be, so pag ganon, pag nurse ka, tapos lumipat ka sa police force, you also have a ranking in the police force, di ba? Parang nagiging police ka na rin, di ba? So, paano ba yung naging proseso? So, bali, ang nangyari doon, from Quirino Memorial Medical Center, yung government service ko lang, yung parang na-transfer. So, kumbaga, humaba yung government service ko. So, yung mga leave credits ko, mapupunta doon sa PNP. So, yung yung government service is continue. Paano pumasok yung pagka-police? So, yung pagka-police is in-apply ko yon. So, kailangan mong mag-training. May mga requirements. So, dadaan ka sa butas ng karayom din po. May qualifying exam, may physical fitness test, so agility test, neuropsychiatric exam. So, the same training as police officers? Yeah, same training as yung mga police officers din. So, paano mo naisip, bakit mo naisip mag-police din? Mag-training as police na nurse ka na? Kasi gusto ko talaga ang military nursing. Kasi before Hanspat, year 2000, na-commission ako sa Nurse Corps sa Armed Forces of the Philippines as a second lieutenant, but reserve force yun. So hindi ako na call to active duty, kaya sabi ko, baka pwede ako sa PNP. So doon po tayo pinalad kasi yung mga 3 kapatid ng tatay ko, mga sundalo lahat. Ay mga pinsan ng mga tatay ko, so nasa field sila ng military.
So sabi ko, parang ako yung first sa aming pamilya, sa clan na sa police. So sabi ko, I'll try to serve sa PNP but as a nurse. So para magamit ko yung aking pinag-aralan. Oo. Ang dami mong pinagdaanan na pala, Austin. Tsaka maraming yung parang pagdaan sa butas ng karayom as a nurse in the Philippines. You served with the DOH, you served for the government dyan sa Quirino Medical Hospital, which isn't easy, I'm sure, no? Very cool. I used to cover that hospital. I was a health reporter before. Tapos dumaan ka rin sa butas ng karayom sa pagkapulis. Tapos ngayon dumaan ka rin sa butas ng karayom sa pag-nurse dito sa Philippines. So you've been, surmounting all these challenges. Wow, what a life, no? Inabot ako ng 15 years bago ko nakamit yung RN ko dito sa Canada. Although sabi ko noon, masaya na ako maging RPN kasi maganda naman yung sahod at maganda naman yung work ko sa hemodialysis. So sabi ko, okay na ako dito. But sabi ng mga kasamahan ko, ako yung founding chairman ng IFCNA. Tumutulong kami sa mga international educated nurses to become a full-fledged nurse dito sa Canada. Oo. Tapos ako, RPN, bakit hindi ko subukang maging RN, meron namang pathway na hindi ka mag-aaral. Kasi yun ang ayaw ko yung mag-aaral. Kasi noon survival, mahirap mag-aral, may mga bata, may mga anak ako. So sabi ko, may try ko nga since tapos na yung pandemic. Kasi noong 2021, nung sinabi nila na pwede ka palang, if you pass the NCLEX exam, you could meet your requirements sa nursing education ng College of Nurses of Ontario. Wala akong panahon noon kasi tumutulong tayo sa mga IENs noon. Especially, maraming problema noon kasi gusto nilang, tinitik nila itong opportunity nito. Umuwi sila sa Pilipinas para sa kanilang safe practice. Kasi dito kasi sa Canada, napakahalaga yung safe practice kasi yung pinaprioritize natin yung safety ng ating patient. So, at least meron kang 3 years. Pag nag-lapse na yon yung experience mo as an RN, for example, 5 years na, ganyan, sasabihin ng CNO, hindi mo na-meet kasi matagal na yung experience mo. So, pababalikin ka sa country kung saan ka RN. For example, sa Pilipinas. So, bumabalik sila sa Pilipinas during COVID. Ang problema nila ngayon kailangan nilang maging dual citizen. Kasi Canadian na sila. Hindi ka pwedeng mag-practice ng RN sa Pilipinas kung Canadian ka na. Kasi kailangan mong maging dual citizen. So ang ginagawa ko noon, nakipag-usap tayo at aking mga kasamaan sa Philippine Consulate General in Toronto. Tulungan yung mga IENs natin na i-priority sila kasi merong shortage ng nurses na dito sa Ontario, merong COVID-19 pandemic. So, kailangan matulungan sila. So, through Philippine Consulate, so priority na yung mga nurses natin. So, mabilis. So, na-expedite yung kanilang application ng passport, yung iba, at the same time yung dual citizenship. So, yun ang nagiging magandang partnership between the Philippine Consulate and the IFCNA. So at least napakinggan naman kayo during that time? During that time... Ang dami kasing level, no? Ang daming kailangan gawin. Uuwi ka na nga ng Pilipinas para doon gawin yung volunteer mo for safe practice, pero meron pang hurdle ng dual citizenship because you can't practice there. Parang ang daming challenges of being a nurse in Canada. Maraming po talaga at napaka-supportive naman yung Philippine Consulate natin dito in Toronto. So kaya maraming po tayong natulungan yung organizations natin. Kahit po yung 500 nurses. So buti hindi hindi bumibigay ang ating mga nurses dito. Ang Philippines pa rin ang pinakamaraming nurses dito sa Canada. Tama ba? Tayo ang ethnicity na pinakamaraming. Yeah, tayo ang pinakamarami. Tayo ang pinakamarami, din susunod yung India. So may data po tayo dito galing sa Canadian Institute for Health Information. Ito yung nursing registry ng 2023. So sabi dito yung Philippines daw mayroong RN na 8,716 at meron tayong LPN or RPN na 4,010. So ito po ay Canada-wide. So buong Canada na po itong ratio na ito. Samantala yung India, meron lang po silang 4,000 na RN while meron silang 2,811 na RPN or yung licensed practical nurse. So mas lamang po tayo. So dami ng Indians dito. Dun sa sector na yun, sa nurses, mas marami ang Filipinos kesa sa mga Indians. Also maybe because nandun din sila sa ibang mga industriya di ba? Hindi masyadong dumami sila dyan sa
sa nursing. But definitely we dominate that, and a lot of nations prefer Filipino nurses. We know that. Ibang-iba talaga yung pag-alaga, pag-care ng Filipino nurses. That's why even Canada, 'di ba, may mga probinsya na nagpupunta sa Pilipinas to partner with certain provinces, their specific provinces, para mas mabilis nilang makuha yung mga nurses dito sa dito sa Canada from the Philippines because they prefer Filipino nurses. And yet pagdating dito, ang dami pa ring hurdle talaga, no? Yun ang naging problema po. Ang alam po kasi nila, pag kahit may partnership na po between Philippine government and yung specific province dito, dahil nga po nung COVID pandemic, hindi po basta-basta po sila magiging RN kagad dito. So dadaan po sila sa proseso. So kahit nandito na po sila sa Canada. So yeah. So nakarating nga sila dito, pero andun pa rin yung kinakailangang. Kasi hindi ma-circumvent na rin yun ng mga heads of the provinces even if they want to, no? Because it's a federal requirement and a federal issue. So ang nangyayari po doon, may mga kakilala po ako na member din ng organization. So kinuha po sila ng isang province. So nag-aaral po sila. Tinutulungan silang pag-aralin. Habang nag-work ng sila, province. nag-aaral sila. So, tapos may mga trainings para so ma-meet nila yung requirements to become an RN. So, napapakinabangan na sila ng probinsya kasi nag-work na sila as RPN. Parang ganon? Nag-work sila as, like yung iba po yung PSWs, ganyan. PSW na muna. Okay. Okay na rin yon, tingin mo? Or meron pa rin mga pwedeng gawin ang maybe the provincial government? I think po, dito po sa Ontario, ang panawagan lang po namin is yung itong credential recognition dapat i-accept nila. Because yung kagaya sa US, ang daling maging RN, mag-take ka lang ng NCLEX, pasado ka na. So yung RN ko dito sa Canada, inabot ng 15 years. Yung application ko sa US, wala pang 6 months, naging RN na ako doon. So kung hindi sa COVID-19 pandemic, hindi pa ako naging RN. Maraming mga, dahil sa ginawa nila na yun nga po, pagpasado ko ng NCLEX, you will meet the nursing education requirements of the College of Nurses of Ontario. So ngayon, sa March 31, bumalik sa dati. Kasi ang alam ko rin dito, sa aking pananaw, kasi yung mga colleges dito, wala na silang kita. Kasi imbis na mag-aral yung mga nurses, mag-upgrade sila. Anong nangyayari? If you pass the NCLEX, hindi ka na mag-aaral. So, yun pero din hindi naman sila ang dapat lang pagkakitaan ng mga colleges. That shouldn't be the priority. The priority is to have qualified nurses practicing in the hospitals, in the centers, in the clinics. Diba? Iba naman ang concern dun sa pagkita ng mga colleges. They should get other students for that. Maybe the ones who are undergraduates who are already here in Canada, hindi ba? Yun nga yun kasi international students have been really very malaki ang kinikita, no, sa mga nag-aaral dito sa Canada from other countries to be able to qualify for whatever the qualification is. So congratulations at nakuha mo na rin yung RN after 15 years and you're very much deserving ever since you landed here in Canada. Grabe lang ang pasensya, no? Talagang tiyaga, pasensya. Oh my goodness. Ganyan talaga ang buhay natin. Ang Pilipino naman is sa lahat ng pagsubok. So palagay tayong nakahanda. Always prepared po tayo. At kung may mga pagkakataon, so i-grab natin yung opportunity. At sa mga Filipino nurses dito, internationally educated nurses sa Canada, meron po tayong organization na tumutulong na sa inyo. From day one ng inyong accreditation hanggang maging RN kayo, maging RPN, may tumutulong sa inyong mentors na mga officers at members ng IFCNA. How do they get in touch with IFCNA and what other things you can do for them? Itong Facebook group kung saan ito'y private group. So kailangan mong may mga registration question para makikita namin kung talagang nurse ka sa Pilipinas. Then pag nakita namin na verified that you are an IEN, so ina-accept namin. So now meron na kaming 5,700 nurses. Na membro. So nagsimula kami ng 150 noong 2019. So ngayon 5,000 na through the leadership of our President Mark Graboso.
So talaga pong napaka-active siya at mga Imagine kasamahan out of niyang the board. 8,000 nurses, kasi pagsamahin na, 9,000 pala, 5,000 plus 4,000, maybe about 10,000, no? Nurses, you have 5,000 members. So half of the practicing nurses here in Canada. Yeah, pero yung organization namin is hindi pa lahat they are hindi not pa lahat yet registered RPN kaya or RN. but they Okay. are internationally educated nurse, so we're helping them Right. if they want to pursue their nursing career here. Ang dami rin siguro niyan, ano? I mean, if we have ito yung ano no, yung statistics, 8,000 RN and 4,000 plus RPNs. Yung IEN siguro much more than those two combined, ano? Yun po, pag ang mangyari po dyan, kung ito nga po, kung yung credential recognition problem ay masosolve dito, so mas marami pa po ang magiging RN or RPN tayo. Kasi yung mga IENs natin, yung mga graduate sa Pilipinas, they are trained na rin. Meron silang training na rin at education. Kung saan yung iba dyan ay nanggaling pa sa Saudi, sa Middle East. At kagaya natin, nag-work din tayo sa tertiary hospital sa Pilipinas. So, madali na nating ma-integrate yung ating sarili. At yung IFCNA tumutulong dito kasi nagpo-provide tayo ng mga nursing skills dito. So, this year meron tayong yung Nursing Skills Day kung saan nag-invite tayo ng mga Filipino International Educated Nurses na members ng organization at pinapakita natin kung paano yung Canadian healthcare settings. Like for example, paano ginagawa yung IV therapy and venipuncture. So paano ginagawa yung wound therapy or wound care, ganyan sa critical care, yung tracheostomy care, something like that. So mayroong nagtuturo po sa atin. So, nagawa po natin yan this year. So, para ma-integrate. Kasi baka yung ginawa natin sa Pilipinas or sa Saudi is iba rin yung ginagawa nila doon. So, at least may prior knowledge na sila, ini-enhance lang po natin. Oo, parang we're training each other. What the government can actually do is tap organizations like the IFCNA to train, no? Pwede namang kumuha sila ng ibang body to do that and then accredit them and do whatever credentials to the organization and allow you to train. Ano ang ideal scenario natin dito? Pag sinabi natin sana magkaroon ng changes dun sa pag-recognize ng mga credentials. Kasi po, ang mangyayari diyan pag na-recognize na yung ating education dito, so madali na lang pong kasi yung sa NCLEX po, so for sure kayang-kaya ng mga Filipino nurses natin yung ipasa. So madali na lang po silang maging registered kung ganun na lang, dito. Ano? Parang sa Amerika na NCLEX exam na lang, wag na yung ano ba ito, yung education. Yeah. Kasi hindi talaga magtutugma eh. And what do they need to do? 2 more years of studying? Dito. Oo, So you have 2 more years. Yeah. And how much is 1 year? If you're an international student and you're not yet PR here, that's gonna be easily $14,000 to $20,000 per year. Hanggang Diba? matapos mo yung course or yung binigay sa'yo ng College of Nurses, so malaking pera po yan. May pag-asa ba kaya, tingin mo, Austin, na napapakinggan yung ganyan, yung credentials, tanggalin na lang yung sa education credentials as long as you've been practicing for this long outside of Canada and pwedeng NCLEX exam na lang? So ang ginagawa namin is yung IFCNA, we collaborate with the Philippine Consulate General in Toronto, the Philippine Embassy dito sa Canada. And so yung mga MP, so we reach out with them kung paano kami matutulungan. At saka yung sa provincial government. Ang problema kasi dito, hindi kagaya sa Pilipinas, yung for example yung PRC, ang government po natin ang kumbaga under ng Republic of the Philippines. While yung College of Nurses of Ontario is private entity po yan eh. So
wala pong pakialam yung gobyerno. Walang power over it. Yung provincial government at saka yung federal. Wala. Ganun pa. Okay, so it's a private entity. It's a private. And who runs that? Yung College of Nurses of Ontario, so meron po silang board din. At ang maganda po dito, meron po tayong mga like Filipino members po ng IFCNA na member ng council ng College of Nurses of Ontario. But sila po pala ay ang ginagawa rin nila is may voting power lang sila. For example, mayroong guidelines na ilalabas yung college, so magbobotohan lang sila or magbibigay ng suggestion. How many members are there in the College of Nurses? Hindi ko alam kung ilan yung big members. Body? Meron kasi silang council na, for example, sa RPN, sa RN, sa region, for example, sa Niagara region, meron tayo dito sa Toronto. Dapat malaki ang representation ng Pilipino sa loob ng council. So maganda po yun dahil po through IFCNA, marami pong botante dito sa loob. So nanalo po sila at naikakampanya po natin sila. So binuboto rin ng mga council members? So yung mga council members na yan, ang bumuboto yung mga RN at saka RPNs. Ayun. So, kung ayun members ka pala ng CNO, butuhan po yan. Pwede naman pala tayo magkaroon talaga ng boses dyan. That's what we can really aim for, no? Yeah, but ang limited lang yung kan po nila kasi they could vote only. Meron lang legislations or meron na pong guidelines na tinabas yung CNO. So, ipapa-review lang sa kanila. Kung, so, ganun pala. So, sila pala talaga ang gagawa ng desisyon at hindi yung federal? Wala. Wow, that's a new knowledge for me at least. So, ang nangyayari dito, during COVID-19 pandemic, so, yung provincial government, dahil nga may pandemic na. So, nakikipag-usap rin sila sa CNO. So, paano nila matutulungan para mapabilis yung process ng application ng ating mga nurses. At kung pwedeng hindi na sila umuwi for safe practice, which is nagawa naman po in collaboration with the provincial government, yung mga hospitals dito sa Toronto at ng CNO. So, ang nangyayari, for example, within 5 years pa lang yung safe practice mo na expired, imbis na umuwi ka sa Pilipinas, may tinatawag tayong SPEP, yung Supervised Practice Experience Program ng CNO. So ang gagawin nila, dito na lang sila sa Canada, for example sa isang hospital dito, pero may magsusupervise sa kanila. Ang maganda doon, may sahod po. Kung nagawa nila yun ng COVID, it could be possible that, kasi now there is a real shortage of nurses, right? So I think very supportive naman yung provincial government natin. So for example, pag nag-a-apply ka sa CNO, like me, nakakakuha kami ng yung binayad namin sa registration, yung pag-exam, ganyan. Nire-reimburse ng provincial government. So, portion of it nakukuha natin. Yun ang magandang ginagawa ng provincial government. But why do you think is the CNO so adamant on having that education here in Canada? First of all, hindi naman po natin minsan masisisi yung CNO kasi maganda po yung practice nila, yung standard practice, yung safety ng patient. So, kailangan dapat naka-align sa Canadian nursing. So yun ang isang kwan po doon. Yung standard nila talagang maganda. At saka sa safe practice kasi nakasalalay ang ating mga pasyente dito. Kaya kailangan meron kang experience. Meron kang good judgment. Meron kang skills. Meron kang right education. So yun lang sa atin since RN naman tayo sa Philippines. We have anong pangalan nito, meron tayong experience. So, I think dapat gawin rin nila yung kagaya sa US na naka-align yung education. Yung RN curriculum sa US. So, kasi dito sa Canada, iba. Especially sa amin, sa part namin, wala kaming grade 12 noon. At the same time, talaga yung course is
kulang dito. Masasabi mo ba na mas magaling o mas maganda ang training ng mga nurses sa Canada kesa sa US in that case? Hindi ko po masasabi yan kasi nasa nasa nurse na. So kagaya ako, maraming nagsasabi na pag-graduate ka ng university at college ka lang, mas maganda yung output or yung experience na makukuha natin sa graduate ng university. But para sa akin, nasa student yan or nasa tao. So I think whether from US or Canada, I think kung meron kang naisapuso mo yung tinatawag nilang tender loving care, at kasi pag Filipino nurses talaga, sinasabi nila one of the best nurse in the whole world daw eh. So I think regarding sa practice, wala po tayong experience sa US but na hindi ko mai-compare, but sa Canada talaga maganda po talaga yung safety first ng patient. Yung quality talaga is maganda. Ano sa tingin mo ang dahilan or yung nakikita mo? A lot of us have our own answers to this, pero what makes Filipino nurses the best nurses? So sa akin po, nandyan po yung tender loving care na tinatawag natin. At the same time, matyaga ang Pilipino. Sanay tayo sa hirap eh. Dito nga sa Canada bago ako nagsimulang naging RPN, naging janitor muna ako eh. Naging kitchen helper muna ako. So kasi sa pagmamahal natin sa ating pamilya, so matyaga po tayo para may pangtustos tayo sa pangailangan ng ating family. At the same time po, pag sinabi po kasing Filipino yan, whether caregiver ka, kahit anong trabaho, magandang magtrabaho. So nandun po yung quality. Sa nursing naman, yung quality patient care, nandyan po. So for example po, yung mga RPN nurses dito sa Canada, yung mga managers nila, parang tingin po nila parang pag yung gumalaw na, parang RN. Kasi maganda yung pinapakita nilang skills at saka judgment. Kasi compare po doon sa nag-aral lang ng, for example, yung sa 2 years, at yung international educated nurses na nag-aral ng 4 years at the same time may experience sa nursing. So, advantage po yan pag nag-work ka. Oo. So, yun po. Pero para sa Pilipino, parang you're just treated equally as someone who studied here na 2 years lang. Pero ikaw, dami mo nang pinagdaanan, no? Pero parang equal lang kayo, no? Parang minsan lugi tayo mga Pinoy, no? Na yun nga, overqualified yung sinasabi. Meron nga mga, I'm sure you know this, yung mga doctors na nag-nurse muna dito or like RN na mas mababa muna. Baka may mga storya kang ganyan. Would be interesting to know. Yeah, may mga kakilala ko dito, mga doktor sa atin. So hanggang ngayon yung iba hindi pa naging mapalan na maging nurse dito, but may mga na-meet na ako sa aming organization na doktor sa Pilipinas, so naging nurse na rin dito. Nagpa-practice as an RN. So nag-aaral sila sa Pilipinas. Kailangan mo pa rin mag-aral. Kamao, doktor ka sa Pilipinas, pagdating mo dito gusto mong maging RN, pasok na ba yung qualifications mo? No, you have to be an RN first. Usually, sa Pilipinas nag-aaral sila. Yung mga doktor sa Pilipinas, bago sila pumunta dito sa Canada, nag-aaral muna sila ng nursing. Kasi karamihan ng mga courses nila, dahil doktor sila, nakuha na lahat. So more on the nursing side na lang yung kinukuha nila. So napapabilis yung pagkuha nila ng degree, yung BSN. So pagdating dito, aral pa rin? Pagdating dito, since IEN na sila, license nila sa Pilipinas, mag-a-apply na lang sila ng accreditation dito. Hindi na sila mag-aaral kung maipapasa nila yung NCLEX sa US. Kagaya ng ginawa ko hanggang March 31 lang. But if not, they could do yung regular process nila na if you could upgrade or you challenge with yun nga yung IEN Cup na tinatawag. Wow. And what made you want to transfer to Canada? How old were you then at ano yung circumstances? Bali, ang nangyari dito noon,
yung misis ko, siya yung applicant. Single pa lang siya noon. Mayroon na siyang application dito as PR kasi yung dalawang kapatid niya nandito na sa Canada. So nung kinasal kami ng 2006, sabi niya, isasama kita sa aking application. At that time, maganda na yung career ko sa Pilipinas kasi I don't know, but if you are police officers with the rank of police captain, tapos every 3 years pwede kang ma-promote, then hindi naman mahirap yung work ko. Sabi, parang gusto ko ditong mag-serve sa Philippines, sa Philippine National Police. Kahit na makikita natin na yung iba masama ang tingin, but nandito tayo, gawin natin yung trabaho natin. But sinabi ko rin na syempre mahal ko yung asawa ko. So I decided, kahit masakit sa damdamin ko, kasi mahal ko yung work ko sa Pilipinas. So sumama ako sa kanya. Then after that, pagdating ko dito, I still love pagiging police. So, naging president din ako dito yung pulisya na tinatawag, yung samahan ng mga Pilipino police dito sa Canada, na dating police sa Pilipinas or sa military. So, nung 2017, naging president ako. So, at least gumagawa tayo ng mga activities like for example, medical mission, surgical mission sa Pilipinas through our organization, yung Peace Officers Living in Canada Integrated Association, yung samahan ng mga police na para matulungan yung mga bata sa Pilipinas. Nagbibigay kami ng mga school supplies. At the same time, nag-conduct kami with my former colleagues sa Pilipinas ng circumcision sa mga bata. So, para ma-promote din yung ating Philippine National Police. Hindi mo naisip mag-police sa Canada? Ay, hindi na kasi mahirap dito. So, mas gusto ko yung maging nurse. So, kaya dito na lang ako nag-concentrate. It's so unique, no? The combination of your interest as serving in the police or in the military at saka sa pagiging nurse. So, you left your job there that you loved. Of course, this is for family. You chose to be with your wife then. The first few years in Canada, how was that? Did you miss the Philippines terribly? Did you have any regrets for a little while? And then how was your journey like? So it's hard during the first 3 years kasi pagdating mo dito doon, araw-araw sinasaluduhan ka kasi mayroon kang rank. Although hindi naman yon, but sa service tayo, more on the service. But dito, pagdating natin dito, wala po pa tayong trabaho. So naging, kitchen helper tayo. Naging janitor tayo sa isang church. So makikita natin, but still, since survival, nandito na tayo. So kailangan nating maging malakas, labanan natin to, at kung may pagkakataon, let's upgrade. Kaya na ginawa natin, kung hindi tayo naging RN kagad, at least naging RPN tayo, nakatulong tayo sa ating pamilya, nakatulong tayo sa Canada as a nurse. So maganda po yun na naging part tayo sa Canadian healthcare system. Ano masasabi mong pinaka mahirap na challenge na pinagdaanan mo from your journey to Canada? So sa akin talaga yung lack of credential recognition talaga. Dahil kung na-recognize lang yung aking credentials nung 2009, siguro 15 years na akong RN dito. Ngayon, this year lang akong naging RN. So dahil nga survival tayo at sa akin, parang ayaw ko na rin mag-aral. But to take the exam, kasi meron na akong previous experience. So meron na akong, I think, sabi ko sa sarili ko, kaya kong mag-exam. Pero yung pag-aaral, sa akin, kasi may mga kids ako. How many kids do you have? I have 3, 13, 7, and 5. So kako, it's hard na mag-aral. So yun. So dahil nga dito meron palang shortcut na matatapos na this March 31, 2025, pinalad tayo na maging RN. What do you do naman for relaxation? What do you do for fun?
During summer, minsan nagba-basketball, ganyan. Tapos minsan kasama ko yung mga anak ko. Yung naglalaro lang kami sa park, ganyan. Or nagsiswimming kami, ganyan. But now, ngayon, parang manunood ka na lang ng TV, Netflix, or what. Filipino channel. Yun lang mga relaxation natin. Simple joys, no? Simple Yun joys talaga. lang. How's your day like? Is it, how long do you work? So, And what's a typical day for you? dito sa work ko sa hemodialysis, 8 hours kami every day. But ang nangyayari dito, after ng work ko, mag-check ako ng email, mag-check ako ng mga message kasi yung pangangailangan din ng organization. So, ang ginagawa ko kasi ngayon ay parang advisor ako. Kasi meron na kaming mga mentors, meron kaming mga officers sa IFCNA. So, tinutulungan ko na lang yung mga INs natin or kinokonik ko sila sa kung sinong mentor ang tutulong sa kanila. At kung alam ko naman yung mga kasagutan ng mga tanong nila, so tinutulungan ko rin sila. At the same time, yun. It's a good chunk of your time then to allot to your to your advocacy dyan sa IFCNA, Sa no? IFCNA. Yes, so kasi sabi ko, maraming mga nurses pa dito, Filipino nurses sa Canada na makikita natin nag-work sa Tim Hortons, sa Walmart. So bakit hindi natin sila tulungan? Kasi tatanungin ko, nurse ka pala sa Pilipinas, bakit hindi ka nag-upgrade, hindi mo sinubukan? Kasi po walang tumutulong or hindi ko po alam yung proseso. Oo. So ngayon, meron na tayong IFCNA, meron tayong mga mentors na tutulong sa yung accreditation from day 1 hanggang makuha mo yung RN. So yun ang maganda dito. Kasi nakakalungkot talaga na nurse ka sa atin. Kaya nga ang motto natin sa IFCNA is once a nurse, always a nurse. So kasi ang pagiging nurse naman, hindi lang yung trabaho, nasa puso yan. Yung pagiging nurse natin. Kasi yung pagiging nursing natin, pwede nating mai-apply sa ating pamilya, sa bahay. Yan. At saka, ang nurse kasi is napakalawak yan. Hindi lang about nursing care. It's also communication. So maraming factors din yan. So, at saka yung good judgment natin, hindi lang sa nursing care, but we could integrate that in our daily lives. So yun po ang... That's true. That's so true. In your job naman, is it hemodialysis Yes. section? How is it naman? So sa hemodialysis... You find it challenging? Madali lang for you? Anong mga experiences mo doon? Mga memorable Sa hemodialysis experiences kasi mo? special area yan. So they will train you. Hindi kagaya ng yung mga regular nurses sa ward. So nagbibigay ng medications, ganyan. So sa hemodialysis talaga is yung magkakannulate ka ng pasyente o magkoconnect ka through the use of our hemodialysis machine. So B2 my training po. Ako nag-aral ako dito sa Canada para makuha ko yung certification to become a nephrology ng nephrology How nursing. many months yan? Years po ang Oh, wow. hindi lang po more than at least 2.5 years kung nakuha po. Kasi every 3 months i-enroll mo, may prerequisite. So ilang courses din po 'yon. Ang maganda doon, hindi na ako practicum kasi hinard ako ng manager ko na nasa dialysis na ako. So kahit wala pa akong education ng nephrology, yung pagiging dialysis nurse, na-hired ako ng manager ko. Pero ang nasa contract namin, I have to enroll while doing this course. Yung dialysis. Yeah. So may mga advantages din yan. No? Even pag nurse ka na, you take further studies for specializations, di ba? Yes. ICU nurse is a different accreditation, different studies. No? Yeah. So ang ginagawa ng iba, yung hospital, ginagawa silang scholar. Yung mga nurses nila. So bago nila tinitrain i-hire, nila. pag-aaralin nila. So yung hospital yung magbabayad provided magsaserve sila doon. So yun ang Okay. ginagawa nila. No, that I'm absorbing all of these things because grabe rin talaga ang buhay ng nurses dito. No, what was your most memorable time during COVID? How was that like for you? You were practicing, right? Ang nangyari kasi noon,
nung COVID-19, nung magsisimula na, naka-paternity leave ako. Okay. So, ang nangyari noon, parang 4 months akong nag-leave. Pagdating ko doon, yun pa yung peak ng COVID pagkatapos ng Nung 4 months. paternity ko. leave, Ngayon, oo. iniisip ko kung papasok na ba ako or itatry kong mag-extend. So naisip ko na rin na marami nang nagsialisan sa mga nurses. So, pero nandun pa rin yung takot kasi yung anak ko, bata pa. Newborn, yeah. At that time, magwa 1 year, 2019 pinanganak, 2020 yung COVID. Kasi yung ginawa ko kasi, late ako nag-paternity. Leave, okay. So, ginawa kong 2020. So, yun, mahirap kasi ibang kwarto ako natutulog noon during COVID times. So, hindi ko kasama yung mga anak ko. So, yung pagdating ko, yung damit ko, hiwala yung labahan, maliligo ako. So, naka-isolate ako. Mahirap talaga kasi pag nahawa ako, mahawa rin yung family ko. So, mahirap. So, talagang lang talaga. Prayers, ganyan. At saka yung protocol talaga na mag-wear ka ng PPE para ma-protect mo rin yung sarili mo. Okay, any other messages or anything else that you want to impart to all of those who are listening to us? Sa mga Filipino IENs, International Educated Nurses na nasa Canada, don't lose hope. Nandito ang Integrated Filipino-Canadian Nurses Association na handang tumulong sa pangunguna ng aming president na si President Mark Anthony Graboso at ang aming mga mentors, officers. Tutulungan namin kayo sa inyong accreditation from day 1 hanggang maging RN or RPN kayo. So nagpo-provide po tayo ng mga mentorship, ina-assist namin kayo how to apply for the NNAS, ina-assist namin kayo yung procedures ng application sa College of Nurses of Ontario. Nagbibigay yung IFCNA ng trainings para ma-enhance natin yung skills natin kasi alam natin yung mga nurses natin may previous experience na. I-integrate na lang natin yon sa Canadian healthcare system o Canadian settings at the same time bayanihan spirit. So, pamilya po tayo. So, whether gusto nyong mag-practice ng nursing o hindi, basta IEN kayo, graduate ng nursing, welcome po kayo dito. Kasi alam namin marami kayong may tutulong sa amin. Merong akong kakilala dito na ayaw nang mag-upgrade but isa siya sa manager sa isang hospital, sa isang service like sa PSW, ganyan. So nakaka-recommend siya para matulungan yung mga nurses natin na habang naghihintay ng kanilang accreditation, baka pwede silang pumasok sa non-nursing job, which is malaking tulong. Yan po, once a nurse is always a nurse talaga. So magtulungan po tayo. Ang goal po natin dito ay pagiging nurse natin sa Pilipinas ay magamit natin dito. Kasi sayang yung skills natin. Kasi yung kagaya yung mga nandyan sa Tim Horton o nandyan sa Walmart na nag-work, baka yung mga yun may mga masterals pa sa Pilipinas or may magandang practice or ICU nurse sa Pilipinas dati na nasayang lang dahil sa lack of credential recognition na ito. But gagawin natin ang lahat sa pakikipagtulungan sa ating mga MP, sa ating federal at saka sa provincial government at maging sa College of Nurses of Ontario. So magkakaroon tayo ng dialogue dito para mapansin ang ating hinaing. So nandyan po ang IFCNA na handang tumulong. So ito po ay effort ng ating Board of Directors at lahat ng members na tayo ay magtulungan. Kasi po yun ang objectives natin na yun nga po, maging nurse tayo. Kasi ang nakikita natin dito, maraming mga nursing organization dito sa Toronto, but they are doing fundraising. Like tumutulong sa Pilipinas. So sabi ko sa sarili ko, how about itong IFCNA? Kaya ko ito naisip at sa kasama kong co-founders, ano kaya kung tulungan muna natin ang ating mga nurses na maging nurse. Kasi pag naging nurse mga yan, mas lalong maraming matutulungan sa Pilipinas, pamilya nila at makakapag-donate pa. And they feel good about themselves. This is what they used to do. So yung sarili muna, hindi ba? Yan po ang sinasabi natin talaga.
na tulungan natin yung mga kababayan natin na maging nurse dito para mas lalong makatulong po sila. On that note, Austin, thank you very much for guesting and thank you very much for putting this out in the light, no, yung mga pinagdadaanan ng mga nurses natin and yung mga pwede nilang gawin to upgrade themselves and not to lose hope. You're an example yourself. You waited 15 years. So maybe it doesn't have to be that long, and hopefully it doesn't have to be that long for a lot of our kababayans to practice what they studied for and what they're good at doing. Thank you so much, Austin. Thank you very much, Cherry. Okay, and that ends our episode for today. We'll see you again next week.